beloved Boss Mike Cervera. Bistado na ng Malacanang. Yari ka na. Yari to si Defensor. Oo, palay. Oh. Mike Defensor, bistado na ng Malacanang. Sabi dito, yari kayo ngayon. Kala nyo kasi, okay lang. Naku, yari kayo talaga. Pasok! Mike Defensor, bistado na ng Malacanang. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Eileen Taliping. Alam ng Malacanang ang mga galawan ni Mike Defensor pagdating sa mga inulutang na umano'y saksi sa isang issue. Ito ang inihayag ng Malacanang kasunod ng pahayag ni Defensor na mayroong ikalawang batch umano ng mga dating sundalo na magbibigay ng kanilang nalalaman di umano sa bilyong-bilyong pisong panunuhol ng ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, alam na ng palasyo ang motibo ni Defensor na tinawag din niyang Wonder Boy dahil lantaran ito na nanghihikayat sa kanyang mga talumpati para tanggalin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon din anyang impormasyon ang Malacanang na isang operator umano ng Arroyo Administration na ang trabaho ay paguluhin ang isang issue at kapag ito kasama na, asahan mayroong hindi magandang balak laban sa pamahalaan. Naniniwalang Malacanang na ginagamit ang issue ng mga dating miyembro ng Philippine Marines upang mailihis sa atensyon ng publiko sa ginagawang pagdinig ng International Criminal Court sa kinakarap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Eileen Taliping. Yan, mga kababayan ko, paano na ngayon ito? Alam nyo, sa totoo lang naman, yung mga style ng mga operator katulad ni Defensor, wala na yan, hindi na uubra. OG na ho yung mga alam ni Defensor eh. Ngayon, iba na ho ngayon ang kalakaran. Kung yung mga ganyan pa rin, sakay-sakay, tapos gawa-gawa ng mga issue, wala na yan. Hindi na pinaniniwalaan ng tao yan, Defensor. Kita mo, ilang araw na kayo. Sinabayan nyo pati yung EDSA. Di ba? EDSA 40 na nga eh. Tagal na, no? Tapos ngayon, wala pa rin, Sumabay na kayo lahat-lahat. Ginawa nyo na, wala pa rin. So ngayon, ano mangyayari dito? Habang nakaupo si Pangulong Bongbong, tuloy-tuloy. Ganyan at ganyan pa rin yung kanilang gagawin. Wala na ho, mga kababayan. Desperado na sila. Ang kailangan na lang nila maipanalo si Sara. Halos pare-pares naman ho sila eh. Oo. Yan ho yung laging ginagawa, singit na singit eh. Di ba? Singit na singit eh. Tingnan nyo ho ito. Sumingit din ito eh. Bigay ni mga kababayan ko ha. Titigan nyo ho yung mukha, wag yung buhok ha. Leonora Brown, Marites Musni, Maring Joji. Yung mga babes natin nandito na. Alicia Duran, pakibati sila. Nelson Tulin, Emeline De Castro. Ito na, yung ating unang-unang baby. Ito na. Pakinggan nyo mga kababayan, tumingin sa muka. Sa mukha lang mga kababayan ang tingin. Tingnan nyo mga kababayan kung paano ito mapahiya. Grabe mga kababayan, eto na, pakinggan ho ninyo kung paano ipahiya. Ito. Pagka nakikita ko mga kababayan ito, tuwan-tuwa ako. Ayop ka, Jojo Chavez kasi. Eto na. Titigan nyo lang, Titigan nyo mga kababayan ko kung gusto nyong matawa. Eto na. Catherine Galpo, bakit mas makapal ang buhok kaysa sa kilay? Ito na, pasok. I observed the presence of Mr. Kiko D. Ayan na mga kababayan, binati ho, si Kiko din, nakita nito si
si kagalang-galang, oo, at kagwapo-gwapong Marcoleta. kagalang, oy, 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 oy. Kagalang-galang at kagwapo-gwapong Marcoleta. Oo, ha? Mga kababayan ko, bisit na bisit dito kay D. Ewan ko ba, bakit ha? Anong meron kay D? Dito daw sa apo ni Cory. Bakit ba galit na galit? Ano? Oh, eto na. Panoorin nun ninyo, ha? Bago natin bigyan ng reaksyon. Mga kababayan ko, ha? Oy, lap trip, ikaw kung Nako, ha? Pag gusto mong mapatawag sa kongreso niya, pilo ka rin pala buhok ni Junior. Ito na. I observed the presence of Mr. Kikuti from the audience. Though he was allowed to be an audience in the proceedings, despite his withdrawal of the impeachment complaint, I suggest that he observed properly because May we know the action of the Honorable D or Mr. B, which is not consistent with the just speaking from experience when which means he hasn't communicated yet. not yet, but as a forewarn, as a premise. Oh, ayan na, mga kababayan ko. Ito naman kasing si D, pumunta dyan. Ngayon mga kababayan, nakita, nasilip niyan. Itong may magandang buhok. Apo ha, mga kababayan, yung bagong reband ho, yung buhok niya. Bagong relax, bagong straight, ano pa ba? At mukhang sinellophane din yung buhok niya, ha? Hindi lang hot oil, basta-basta. Mamahaling treatment ang ginagamit niya. Ito pong si Marcoleta Jr., pinahiya ho sa kongreso. Mga kababayan. Payop ka, Mike Cervera. Napahiya ho sa kongreso kasi pinipilit niya na dapat wala daw doon si D. Itong apo ni Ninoy Aquino. Kasi nga daw po, ito yung nag-thumbs down, ganyan. Sa Senado. Ngayon nakita niya. Ngayon pinapaalis. Putik na yan mga kababayan. Ito pala, mga kababayan, ang tanga. Epal, napakabobo mga kababayan ko. Hindi naman pala siya membro ng komite. Epal-epal eh. Ayan, ang nangyari na back to you eh. Siya tuloy yung na-shut up. Sabi sa kanya, shut up! Ay, kulang na lang ho mga kababayan, kamutin yung kanyang anit eh. Di ba no? Mga kababayan, paano kaya magkamot yan? Tatanggalin muna yung nakadikit na piloka bago kamutin yung anit niya. Ayop ka. Ganun ba yun? Ganun ba yun, mga kababayan ko, magkamot? Ayan, na back to you. Na back to you, mga kababayan. Sige, tuloy. Or a warning, he, during the archiving of the impeachment at the Senate, Madam Chair, Mr. D. Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us Oh. not... Point of order. Let us wait until he finishes, and then I will be allow me to recognizing it. finish? During the archiving of the impeachment, Mr. D. Booth, Kita mo, wala pa naman palang ginagawa. Itong ugali ng mga Marcoleta, ang sagwa. Diba? Tumawag ng out of order. Siya pala yung out of order. Wala naman pa palang ginagawa mga kababayan yung D. Mga kababayan ko, nagngangawa na eh. Sabi dito mga kababayan, ito sabi dito, Paulo Panocchi Marcoleta, tumawag ng out of order. Siya pala ang out of order. Ito mga kababayan, sagip. Ano kayang mga sinasagip nito? Sagip party list mga kababayan, sagip. Ano yung sagip? Ano yung sinasagip nila?
Sagip Party List Paulo Marcoleta, ginawang katatawanan ang sarili. Nako, dahil pag-raise ng point of order. At ang gusto yang iban ang presence ni Kiko D bilang audience sa pagdinig. Isang membro ng komite ang sumagot na hindi siya member ng komite. Kaya wala siyang karapatan na tumawag ng point of order. Utik na yan, Marcoleta, nakakahiya kayong mag-ama talaga. Sino ba yung mga bumoto rito sa mag-ama na to? Utik na yan, tignan nyo yung mga itsura. Kapag kahahabaan nyo yung piluka niya, kamukha niya si Belia. Sino yung Belia? Belia Flores! Diba no? Titigan nyo mga kababayan. Kapag tinitigan nyo, imagine nyo, kabitan to ng palitan nyo yung pilukan ng mahaba. Mga kababayan ko, kamukhang-kamukha ni Belia. Ewan ko kung naalala nyo pa si Belia. Si Belia Flores. Diba no? Alam nyo ba, kilala nyo ba si Belia Flores? Sige nga, kung kilala nyo si Belia Flores, yung po yung kilay niya, parang kilay niya. Walang pinagkaiba yung kilay ni Belia Flores at kilay nito. One-liner, di ba? Yung po yung sikat na kontrabida. Parang, di ba? Ayan, ginaganapan ng dalawang Marcoleta. Grabe. Kaya alam nyo na, baka naman kamag-anak nila. Baka naman kamag-anak. Pero, sa mga nakakaalala lang, sinungaling ako, sabihin nyo kapag hindi totoo. Titigan nyo to. Pag nakita nyo mga kababayan, lalo na yung dito, yan, pataas. Tapos i-imagine yung mga kababayan, palitan nyo yung pilukan niya ng mahaba. Yung bang mga one length, tapos may bangs, Diba? Ganon yung buhok ni Belia Flores eh. One length na ganyan, bob cut, tapos may bangs, mga kababayan ko. Tapos kitang-kita yung one line, Sipin nyo mga kababayan ko, Belia Flores ang peg eh. Kita nyo, sabi ni Tony Ninoblao, totoo nga, Belia Flores ang mukha niya. Kasi kayo dapat palayain ang isipan. Ganon. Buksan ang nakasaradong isipan. Mula sa silid ng karimlan. Pagka ganun kayo mga kababayan ko, makikita nyo, sabihin nyo, bay, totoo nga yung sinasabi, Kahawig na kahawig, Diba? Belia Flores, mga kababayan ko. Yan! At napahiya nga ho, mga kababayan, dahil ngayon, sinabi ko nga sa inyo, hindi naman ito, membro ng komite, abay tumatawag ng out of order. Yung pala siya ang out of order. Yan. So maliwanag mga kababayan ko baka naman sabihin nung bagay yung mga DDS bobo, no? Ito na. Pakinggan natin. Me to finish. During the archiving of the impeachment, Mr. T booed and made a gesture of thumbs down at the VIP gallery of the Senate. All right. Honorable Marcoleta, but it is apparent... Makinig ka! Makinig ka. Makinig ka na may buhok na nariband. Makinig ka. Pakinggan mo yung sasabihin. Daldal ka ng daldal eh. Porque bagong cellophane yung buhok mo eh. Eto na. Proper decorum.
the Honorable D hasn't committed anything yet. Yes. Which is not consistent to decorum. Would you like Correct. to say something, Honorable De Lima? Yes, Ah. Madam Chair, it is completely improper Mm. for our colleague here. Correct, improper talaga. Nakakahiya ka, Marcoleta. Wala pa namang ginagawa yung mama, tapos pinagagalitan mo na, gusto mo nang pauwiin. Raise that matter. And he has not cited any act of misconduct. Correct. misbehavior Wala pa, wala on the part pa. of Mr. Kiko D. Aha. And alluding Would you to like that- to make a alluding- motion to that effect? Yes. Yes, my motion is to strike out the manifestation. Second, Madam Chair. Yan, mga kababayan ko, ini-strike out po mga kababayan, yung pong sinasabi ni Marcoleta. Pahiya, no? Nakakahiya ho yung gano'n. Our beloved Boss Mike Cervera.